Pakinggan po natin itong mga bagong blind item ni Sian Gasa, Christian Albert Gasa. Pinost po niya ito sa kanyang FB account at marami na pong nakapanood, milyon-milyon na. Alam niyo po kapag si Sian Gasa ang nagbigay ng blind item, mostly po sa mga blind item niya ay nagkatotoo. Ito na po, pakinggan natin at atin pong bigyan ng reaksyon. Sa ulo ng mga nagbabagang chismis, sinetch ite na isang beauty queen ang nakipag-threesome sa major sponsor ng isang beauty pageant upang masecure ang titulo. Itago natin sa pangalang Pink Bayani. Ikalawang blind items, sinetch ite na isang religious leader ang susugurin ng FBI this year. Ayon yan sa isang napaka-credible source na aking nasagap. Naku, patay itong religious leader na to. At meron po siyang isang kaibigan na dating leader ng gobyerno. Malapit na ring sugurin, no? According to my very credible source, ng international body sa bansang Pilipinas para sa kanyang mga extrajudicial killings before. So, yun yung mga chismis. Pagkatapos po ng kanyang blind item na yan, pinost po niya ito. Sabi niya sa kanyang post na ito, additional info for blind item number 2 and blind item number 3. The present administration is now considering to remove the immunity of number 2 and 3. Ayaw nilang magmukhang protektor ng mga kriminal sa international community. One of the reasons kung bakit na-pressure silang gawin ito is because of the thousands of evidences na pinresent sa kanila ng international court. That number 3 and his family is really involved sa negosyo and number 2 is laundering for them. Ang chismis na aking nasaga from a very credible source is that the representatives of 2 international institutions already arrived in the Philippines last month para makapag-ugnayan sa liderato ng ating gobyerno. It's like Mexico surrendering El Chapo to the US government. Additional clue for blind item number 1 is the giant lantern. Actually, wala akong masyadong idea kung sino yung blind item number 1 na sinasabi niya. Pero dun sa blind item number 2 and 3, mukha naman pong obvious sa atin, ano? Pero nakakatakot naman, no? Kung ganun nga, no? So, kung yung mga kaso nung blind item number 3 na may kinalaman sa money laundering, tapos yung blind item number 2 ay involved daw dun sa negosyo, so, anong ibig sabihin nito? Na nakakakilabot kung totoo po yan, ano? Obviously, wala namang sinabi na pangalan si Sian Gasa, pero very obvious and very evident kung sino yung tinutukoy niya, no? So, ewan ko, kayo na lang pong humusga. Malalaman po natin yan sa mga susunod na araw, mga buwan, or mga linggo. Siguro may kinalaman ito dito sa kumakalat na photo na ito ni Sas na merong quote na galing sa kanya. Ang sabi dito, within 180 days, may mangyayaring malaki sa Pilipinas. Ako po ang kanilang unang tinarget. Maghanda po kayo dahil there's something big going to happen in the Philippines. Ayan. So, kayo na lang po magbasa ng mga sumunod na sinabi niya, no? So, ang question ngayon is, yung bang blind item ni Sian Gasa ay may kinalaman sa sinabing ito ni Sas? Ito ba ay may kinalaman din dun sa ilalabas naman ng isang kampo na video daw di umano ng pulburon? Video ng pulburon na ilalabas ng isang kampo. So talagang grabe, sila na yung nagbabanggaan. Pero hindi po natin sinasabi na legit ang mga sinabi ni Sian Gasa, pero kalimitan kasi sa mga sinabi niyan, nagkakatotoo dahil meron po siyang mga reliable sources. And kung totoo man yan, sobrang bigat po niyan. So, kayo na humusga, ano po masasabi nyo? Comment down below at huwag nyo kalimutang i-like ang video. Maraming po salamat.